hindi kikita yan kapag isinama sila sa Kimpaw. Ang Econin, Kimpaw lang sapat na. Ayaw namin ang Econin. Mga laos na kasi, kaya sumasakay sa Kimpaw para mapag-usapan lang. Ang kapal mo dyanin ka, hindi ka na nahiya sa mag-asawang Kimpaw. Idadamay mo pa sila sa kalausan mo. Akala mo naman matutuwa kami sa'yo. Hindi na lang kami manonood kapag kasama kayo sa gagawing movie ng Kimpaw. Maraming magagalit sa inyo, Econin. Kung gusto nyong kumita ng limpak-limpak na kita, ayan, Kimpaw lang sapat na. Huwag nyo nang isama ang Econin. Masakit sa mata. Masakit sila sa mata. Makita, ayan, galit ang mararamdaman ng mga tao. Hindi saya. Gigil at pagkainis paglabas mo ng sidihan. Sayang lang ang mga pagod at hirap at puyat nyo dyan. Ngayon pa lang, naaalarma na kami. Wala pa man. Maghahari na ang galit. Kaya huwag nyo nang ituloy yan. Gumawa sila ng sarili nilang pelikula, ang Econin na yan. At huwag kaming pakialamanan sa kanila. Basta kami, Kimpaw lang. Wala nang iba. Nabibida pa. Kimpaw lang. Makinig kayo. Huwag kayong pumayag na isama sa inyo ang dalawa na yan, ha? Pakiusap lang. Hindi nyo na kailangan ng iba pa dahil sikat na kayong dalawa. Kaya kayo ang masusunod dyan. Hindi magandang tingnan dahil may nakaraan sila ni Paulo. At baka, ayan, ahasin niya. Si Kim na walang kamalay-malay, natuklaw na palang tuluyan si Paulo. Kaya ayaw namin siya. Balakid yan sa proyekto at sa gabal pa dahil maarte pa. Tama na ang Kimpaw lang namin at ayaw namin sa iba. Kimpaw lang forever. God bless, take care always. Parang halos lahat ata ng mga comment, tutol na pagsamahin yung apat sa project. Parang it's not a good idea. So, kung mga netizens magbibigay ng project, wala naman silang pakialam, then go. Pero alam naman natin na ang mas nakapagbibigay po ng kita, syempre, sa isang project ay mga fans. Mga fans ang pangunahin na talaga nagpapaka-effort at gumagastos para panoorin ang movie. So, kung netizens lang kanilang pakikinggan, mukhang malulugi talaga sila. Kasi ang mga talagang solido, na sure ball na sila, natatangkilig ng project, aayaw at mawawala ng gana. Ngayon pa lang, kita na po natin agad ang tinig ng fans. Ewan ko sa kabila kung agree po sila, pero Kimpaw fans, na alam naman po natin na malaki po ang ambag sa mga projects nila Kim and Paulo, kayang dalihin ang kanilang mga projects. Doon pa lang po sa My Love Will Make You Disappear, na patunayan na po ang lakas ng Kimpaw fandom. Diba? So, di natin alam sa kabilang panig kung oo sila, okay sila na pagtambalin. May nababasa kasi ako na gusto nilang pagtambalin. Kaya nga nagre-reklamong ilang Kimpaw fans na matapos yung mga pinagsasabi nyo hindi maganda kay Kim, ngayon gagamitin nyo si Kim para maangat ang career nung isa. Aba, hindi pwede. So, ayun. Basta kung Kimpaw ang tatanungin, karamihan and lahat po ata, baka 99.9% hindi po agree na magka-project yung apat. Samantala, dumako naman po tayo ngayon sa comment ni Edarlina Ramel. Maganda rin gabi. Huwag po sana natin pilitin na aamin ang Kimpaw ng dahil lang sa mga bashers. Bakit? Sila ang matutupad
bashers lang sila. Dapat sila Kim and Pao lang masusunod. Hindi rin tayo ng mga fans, lalo na ang mga bashers. And I agree 1001% Madam Edarina. So kung aamin man po ang Kim Pao, nako, unang-una, hindi para sa mga bashers. Okay? Kung aamin sila, hindi para sa mga bashers, kundi para sa mga fans at higit sa lahat, para sa kanilang dalawa. Para maging malaya na maisa publiko ang kanilang relasyon at maging malaya na ang kanilang mga galaw. So, para sa kapakanan mismo nilang dalawa, relasyon nilang dalawa, kung aamin sila and not mga bashers, bakit sila po ang magbe-benefit sa pag-amin ng Kim Pao, hindi ba? It's a no for me. Anyway, ko naman tayo dito sa balita na spotted po ang sasakyan ni Paula Avellino sa Eat Showtime. Yes po, mayroon pong chika na sinundo po ni Paulo si Kim sa Showtime and napapadalas daw ang pagsundo ni Paulo kay Kim. Meron tuloy hindi naiiwasang mapaisip na baka nga si Kim ang laman ng blind item, etc., etc., etc. na ganyan. Napagkat tila daw po si Paula Avellino ay ingat na ingat kay Kim Chiu. Una, doon po sa hindi pagsama kay Kim sa Cebu, marahil isa na yun sa dahilan na iniingatan niya si Chinita Princess na wag masyadong ma-stress at magpapagod. Tapos ito, napapadalas daw. Sabi lang naman, napapadalas daw ang pagsundo niya kay Chinita Princess. Mas maganda sana kung may larawan, pero yung iba, kontento na daw kasi sa mga balita na ganito kasi sigurado naman daw sila na talagang si Paulo ay ginagawa ito for Chinita Princess. So, tapos napapadalas din nga daw ang pag-dress ni Kimi sa Showtime. Dati-rati kasi halos i-request na ng mga fans na mag-dress si Chinita Princess dahil mas bagay po sa kanya. Pero ngayon ay kahit di na daw mag-request, napapadalas po ang pag-formal dress ni Chinita Princess. Kayo guys, ano inyong masasay? So ayan, napatitulo ako napapaisip na. Pero ako kasi announcement pa rin, galing kina Kim and Paulo, yung aking inaantay. As long as wala pa, lalo na ganitong usapin, 'di ba? Mas maganda na sa kanila po manggaling lalo na kay Chinita Princess. Ang isyong collab ng Echo9 at Kim Pao na pinagkakaguluhan ngayon ng mga Kim Pao fans ay malinaw na nagpapakita kung gaano kalalim ang emosyon at investment ng fandom sa tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino. Hindi na ito simpleng ayaw lang, kundi kombinasyon ng takot, proteksyon at matinding attachment ng fans sa imahe at direksyon ng Kim Pao. Marami sa mga fans ang hayagang tumututol dahil pakiramdam nila ang ganitong klasing collab ay maaaring makasira sa natural at organikong kilig na nabuo sa Kim Pao. Para sa kanila, espesyal ang Kim Pao dahil hindi ito pilit, hindi overexposed at hindi basta ginagawang marketing tool. Kapag isinama sa isang collab na may kasamang ibang pangalan o konsepto na hindi tugma sa nararamdaman ng fandom, nagkakaroon ng pangamba na mawawala ang authenticity na minahal nila. Isa pang dahilan ng pagtututol ay ang takot sa intriga at bashings. Kilala ang fandom war sa showbiz at alam ng fans na kapag pumasok ang Echo9 sa eksena, posibleng lumala ang comparisons, selosan at toxic narratives. Ayaw ng Kim Pao fans na madamay sina Kim at Paulo sa panibagong gulo na pwedeng makaapekto sa kanilang personal na relasyon man o profesional na imahe. May ilan ding fans na naniniwala na mas epektibo kung hiwalay o eksklusibo muna ang projects ng Kim Pao. Para sa kanila, hindi kailangan ng third-party collab para patunayan ang lakas ng tambalan. Sapat na raw ang chemistry, suporta ng fans at kalidad ng projects nila para magtagumpay. Kaya ang Echo9 collab ay tingin ng iba ay unnecessary risk. Gayunpaman, mahalagang tingnan din ang mas malawak na perspektibo. Ang showbiz ay isang industriya at ang mga collab ay kadalasang desisyong pangnegosyo at pang-creative, hindi personal. Posibleng may magandang layunin ng collab, bagong exposure, mas malaking audience, o kakaibang concept.
Pero malinaw na kung hindi maayos ang komunikasyon at hindi isinasalang-alang ang pulso ng fandom, natural lang na may backlash. Sa kabuuan, ang kaguluhan ay hindi dahil sa pagiging selosa o OA ng Kim Pao fans, kundi dahil sa matinding pagnanais nilang protektahan ang tambalang mahal nila. Ipinapakita lang nito kung gaano kalakas ang Kim Pao na bawat galaw ay sinusuri, pinagdedepensahan at pinapahalagahan. Ang hamon ngayon ay kung paano babalansihin ang creative freedom ng management at ang emosyon ng fandom para hindi mauwi sa mas malaking hidwaan ang isang simpleng collab. Para sa akin, ang balitang ito ay refleksyon ng sobrang lakas at impluensa ng Kim Pao fandom. Hindi ito simpleng issue ng collab lang. Ipinapakita nito na ang Kim Pao ay umabot na sa puntong bawat desisyon na may kinalaman sa kanila ay may emosyonal na epekto sa fans. Una, naiintindihan kung bakit maraming ang ayaw. Sanay ang Kim Pao fans sa ideya na ang tambalan ni Kim Chiu at Paolo Avellino ay natural, tahimik at hindi pilit. Kaya kapag may pumasok na collab gaya ng Echo 9, nagkakaroon ng takot na baka maiba ang direksyon, masira ang imahe o mawala ang special na koneksyon na matagal nilang pinanhahawakan. Hindi ito agad masama. Natural na reaksyon ito ng fandom na gustong protektahan ang minamahal nila. Pangalawa, ang matinding reaksyon ng fans ay senyales na hindi lang proyekto ang Kim Pao, kundi emosyonal na investment. Para sa marami, ang Kim Pao ay comfort, inspiration, at minsan parang personal na kwento na sinusubaybayan, kaya kapag may bagay na sa tingin nila ay pwedeng magdulot ng intriga o gulo, agad silang tumitindig. Pero sa kabilang banda, mahalagahing tandaan na ang collabs ay bahagi ng trabaho sa industriya. Hindi lahat ng proyekto ay may masamang intensyon. Posibleng ang layunin ng collab ay creative exploration o pagpalawak ng audience. Pero ang problema lang, kapag hindi tugma sa pulso ng fans, nagiging mitsa ito ng backlash. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay babala sa management at producers, napakalakas ng Kim Pao fandom at kailangan ng maingat na pag-handle sa anumang proyekto na may third-party involvement. Para naman sa fans, mahalagang ipahayagang saloobin pero panatilihin pa rin ang respeto dahil sa huli, ang pinakamahalaga ay ang kapakanan at career ni Kim Gio at Paolo. Sa isang salita, hindi ito simpleng issue ng collab, isa itong patunay kung gaano kalalim ang koneksyon ng Kim Pao sa kanilang mga tagapagsuporta. Ang balitang collab ng Echo 9 at Kim Pao na hindi tinatanggap ng maraming Kim Pao fans ay malinaw na nagpapakita kung gaano nakalaki at kasensitibo ang fandom sa anumang galaw na may kinalaman kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Hindi na ito simpleng usapin ng trip o ayaw lang, kundi isang mas malalim na emosyonal na reaksyon na ugat ay pagmamahal, pagprotekta at takot na may masirang bagay na pinaghirapan at inalagaan ng matagal. Una sa lahat, kailangan kilalanin na ang Kim Pao ay hindi basta ordinaryong love team. Nabuo ito sa paraan na hindi pilit at hindi agresibong minamarket, kaya mas naging totoo at organic sa paningin ng fans. Dahil dito, ang fandom ay nasanay sa ideya na ang tambalan ay espesyal, tahimik at may sariling mundo. Kaya kapag may biglang pumasok na third-party collab gaya ng Echo 9, nagkakaroon ng takot na baka maiba ang direksyon, masira ang imahe, o mawala ang special na koneksyon na matagal nilang pinanhahawakan. Hindi ito agad masama. Natural na reaksyon ito ng fandom na gustong protektahan ang minamahal nila. Pangalawa, ang matinding reaksyon ng fans ay senyales na hindi lang proyekto ang Kim Pao, kundi emosyonal na investment. Para sa marami, ang Kim Pao ay comfort, inspiration, at minsan parang personal na kwento na sinusubaybayan, kaya kapag may bagay na sa tingin nila ay pwedeng magdulot ng intriga o gulo, agad silang tumitindig. Pero sa kabilang banda, mahalaga ring tandaan na ang collabs ay bahagi ng trabaho sa industriya. Hindi lahat ng proyekto ay may masamang intensyon. Posibleng ang layunin ng collab ay creative exploration o pagpalawak ng audience.
Pero ang problema lang, kapag hindi tugma sa pulso ng fans, nagiging mitsa ito ng backlash. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay babala sa management at producers, napakalakas ng Kim Pao fandom at kailangan ng maingat na pag-handle sa anumang proyekto na may third-party involvement. Para naman sa fans, mahalagang ipahayag ang saloobin pero panatilihin pa rin ang respeto dahil sa huli, ang pinakamahalaga ay ang kapakalan at career ni na Kim Chiyo at Paulo. Sa isang salita, hindi ito simpleng issue ng collab, isa itong patunay kung gaano kalalim ang koneksyon ng Kim Pao sa kanilang mga tagapagsuporta. Ang balitang collab ng Echo9 at Kim Pao na hindi tinatanggap ng maraming Kim Pao fans ay malinaw na nagpapakita kung gaano nakalaki at kasensitibo ang fandom sa anumang galaw na may kinalaman kina Kim Chiyo at Paolo Avellino. Hindi na ito simpleng usapin ng trip o ayaw lang, kundi isang mas malalim na emosyonal na reaksyon na ugat ay pagmamahal, pagprotekta at takot na may masirang bagay na pinaghirapan at inalagaan ng matagal. Una sa lahat, kailangan kilalanin na ang Kim Pao ay hindi basta ordinaryong love team. Nabuo ito sa paraan na hindi pilit at hindi agresibong minamarket, kaya mas naging totoo at organic sa paningin ng fans. Dahil dito, ang fandom ay nasanay sa ideya na ang tambalan ay espesyal, tahimik at may sariling mundo. Kaya kapag biglang pumasok na third-party collab gaya ng Echo9, nagkakaroon ng takot na baka maiba ang direksyon, masira ang imahe, o mawala ang special na koneksyon na matagal nilang pinanhahawakan. Hindi ito agad masama, natural na reaksyon ito ng fandom na gustong protektahan ang minamahal nila. Pangalawa, ang matinding reaksyon ng fans ay senyales na hindi lang proyekto ang Kim Pao, kundi emosyonal na investment. Para sa marami, ang Kim Pao ay comfort, inspiration, at minsan parang personal na kwento na sinusubaybayan, kaya kapag may bagay na sa tingin nila ay pwedeng magdulot ng intriga o gulo, agad silang tumitindig. Pero sa kabilang banda, mahalaga ring tandaan na ang collabs ay bahagi ng trabaho sa industriya. Hindi lahat ng proyekto ay may masamang intensyon. Posibleng ang layunin ng collab ay creative exploration o pagpalawak ng audience. Pero ang problema lang, kapag hindi tugma sa pulso ng fans, nagiging mitsa ito ng backlash. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay babala sa management at producers, napakalakas ng Kim Pao fandom at kailangan ng maingat na pag-handle sa anumang proyekto na may third-party involvement. Para naman sa fans, mahalagang ipahayag ang saloobin pero panatilihin pa rin ang respeto dahil sa huli, ang pinakamahalaga ay ang kapakanan at career ni na Kim Chiyo at Paulo. Sa isang salita, hindi ito simpleng issue ng collab, isa itong patunay kung gaano kalalim ang koneksyon ng Kim Pao sa kanilang mga tagapagsuporta. Ang balitang collab ng Echo9 at Kim Pao na hindi tinatanggap ng maraming Kim Pao fans ay malinaw na nagpapakita kung gaano nakalaki at kasensitibo ang fandom sa anumang galaw na may kinalaman kina Kim Chiyo at Paolo Avellino.